Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about Naoya Inoue at syempre Casimero Cuadro Alas, genre ano. So ang video ito ay mula kay Angas Kanu TV. So meron itong pamagat na pagkakakulong ni Inoue, tinawanan ni Casimero. So panonoorin natin to men. So nakapaloob sa video to ano. So, bago natin simulan, Angas Kano TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoy. So, mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ni Inoue, Inoue ng China. So, again, ang pamagat ng video ito, pagkakakulong ni Inoue, tinawanan ni Casimero. So, I think, baka connected siya dito sa sa nakaraan nating reaction about nga dito kay Naoya Inoue, or I don't know about nga ba to sa VADA thing or whatsoever. So again, Angas Kanu TV Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Nalalagay ngayon sa matinding peligro ang Nalalagay ngayon sa matinding peligro ang boxing career ng the Japanese monster and undisputed champion Naoya Inoue dahil ngayong araw lamang ay formal ng sinampahan ng reklamo ng Independent Boxing Organization ang nasabing hapon dahil sa hayagan at ilegal na pagtanggi nito na sumailalim muli sa random drug test ng VADA 24. Grabe yung ganun na kapag ka gumagamit ka talaga, syempre mananagot ka. Pero kapag ka naman, hindi na prove pero kapag ka tumanggi ka naman na i-random drug test ka, mananagot ka rin. Grabe yung ganun like parang nagiging compulsory siya ba? Or something like that. Or 7. Kung mapapatunayan ang nasabing allegation, ay posibleng masuspende ang lisensya ng nasabing hapon at maaari pa itong makulong ng hindi hihigit ng 3 taon. Kung sakaling ang nasabing pagtanggi o pag-iwas ay dahil sa pag-inom nito ng mga illegal substance o sa mas kilala sa tawag na enhancement drugs. Diyan din kasi siya talaga mabubutasan or diyan siya pagdududahan lalo na kung hindi ka naman guilty, bakit ka tumatanggi? Diba? Ba't ka nangingilag? Kasi kayo guys, isipin nyo mabuti. Sige, sabihin na natin na bakit sino ba kayo para mag-random test kayo or whatsoever. Pero kapag ganyan kasi men, especially ganyan, undefeated ka, marami talagang tao na gustong pabagsakin ka. Pero yun nga, dito din pumapasok yung kung wala ka namang kasalanan, ano naman yung iniiwas-iwas mo dyan, di ba? Ika nga nila, kapag ka merong rumors or merong mga pinapakalat na some kind infos na hindi totoo, so palpalin mo ng facts, di ba? So, gusto mo palang mawala yung mga ganyang pagdududa, bakit hindi mo gawin? Same lang din yan sa, yun nga, yung pananatili niya sa loob ng Japan. Gusto mo pala na masatisfy yung mga tao na yun nga yung pagiging champion mo, pagiging undefeated mo is super pure talaga. Why hindi ka lumalabas sa bansa mo? 'Di ba? Sige, pagpalagay na lang natin na takot kang dayain. Paano naman yung mga pumapasok sa bansa ninyo na mga boksingero? Sila nga, nagre-risk nga sila, 'di ba, na baka madaya sila. Pumapasok na nga lang sa mga isip nila is knockout. Kasi kung hindi kasi ina-knockout, pwedeng madaya yun. Pero kung ma-knockout ka, wala nang daya yun. Knockout na eh. Diba? So parang ganoon lang din yan. Kung maaalala, kamakailan lamang ay naglabas mismo ng statement ang The Monster Inoue na kung saan ay kinundena nito ang pagkuha sa kanya ng blood sample ng VADA noong nakaraang linggo. Umiiyak pala siya. Lamang na kung saan ito raw ay isang uri ng kalabisan at pang-aabuso sa kagaya nitong isang hamak na atleta lamang. Paano naging kalabisan yun? At saka paano ka naging hamak na atleta? Atleta lang. Undefeated kami. Sobrang sikat mo na tao. Paano ka naging hamak? Para po sa kaalaman ng nakakarami, ay sadyang hindi po sanay ang mga Hapon na sila ay basta na lamang kunan ng blood sample ng mga dayuhan. Ganun pa man, Tama din naman yun. So, ang dayuhan pwedeng kunan ng mga Hapon. Parang ganun. Di ba? Kaya nga hindi kayo lumalabas sa lungga nyo, di ba? Yung may mga issue tayo naririnig na yung mga gloves, na mga kung ano-ano pang mga kaemihan dyan, di ba?
ay posible pa ring malagay sa alanganin ng buong boxing career ng nasabing Hapon. Dahil ayon pa mismo sa Independent Boxing Organization, ay may nakuha silang impormasyon na itong si Naoya Inoue raw ay may isang dekada ng gumagamit ng enhancement drugs. Kaya ganun na lamang kalaki ang 'di ba? Enhancements. So possible din 'yun. Do hindi natin sinasabi na totoo 'yun, pero posibleng mangyari 'yun kasi 'yun nga nasa loob ka ng bansa mo eh. Hanip yung karir mo ha, buong bansa talaga yung nangangalaga sa'yo. Dito nga sa Pilipinas eh, konti nga lang yung yung pambato namin sa Olympics kasi Pilipinas hindi naman inaalagaan yung mga atleta dito eh. Pero ito, kina Inoue, sobrang-sobra naman tong pag-aalaga sa kanya. Like, okay, now pangangalagaan ka namin, pero in one condition, dito ka lang sa loob ng bansa natin lalaban na yun. takot ng nasabing Hapon na lumabas ng balwarte nito sa bansang Japan. Para po sa kaalaman ng lahat, ay ngayong Disyembre 24 na ang laban nitong si Naoya Inoue kontra sa WBO mandatory contender nito na si Sam Goodman. At mula sa inilabas na info ng Independent Boxing Committee, ay isang beses pa lamang nakunan ng blood sample ng VADA itong si Naoya Inoue, hindi tulad nitong si Sam Goodman na sa loob pa lamang ng 2 buwan ay may 8 beses ng kinukunan ng blood sample ng Kawawa naman si Sam Goodman. Okay ka lang American VADA 24/7. 8 times, grabe yun. So ayun lang naman mga kanoisis. So kayo ano masasabi niyo? Comment down below tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So natawa lang ako doon sa yung kay paring Sam Goodman, grabe naman yung sa kanya. Sa loob ng 1 buwan, pang 8 beses na kuna ng dugo eh. baka maubos yung dugo mo niya na. So yun lang naman. So again, bago natin iwan tong yung channel na to, so Angas Kano TV, supportahan niyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo rin iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Diba? About pa rin ito sa usapin na yun nga, si Naoya Inoue. Kasi syempre men, halimbawa ganyan, may mga, I think sinusunod sila na rules, na yun nga, yung sa VADA thing na yan, na kapag hindi nga sumunod si Inoue, parang siya, may possibility siya na makulong. So ewan ko lang kung yung mga ipipress sa kanya, or kung if ever may alam kayo, comment nyo na lang sa baba. Pero yun nga, nung sinabi nila Naoya na parang anong tawag doon? Kalabisan ba yun? Or parang unfair sa na hamak na boxingero, men. Malabong hamak lang kasi sobrang sikat niya, men. Syempre, yun nga, napakalaking may kasi questionable kasi yung yung pagiging champion niya. Though malakas talaga si Inoue, men, pero kapag ka malakas ka, kapag ka sikat ka, kapag ka undefeated ka, magda-doubt talaga yung tao sa'yo, especially yung mga kalaban. Diba? Tapos, hindi lang naman kasi dyan eh. Kasi syempre meron din silang mga entrance na nakita na halimbawa ganyan. Bakit hindi ka lumalabas ng balwarte mo? Bakit hindi ka lumalaban sa Japan? Anong ibig sabihin niya? Kaya kapag ganyan, kapag dyan ka lang sa Japan, sa buong buhay mo, huwag kang magreklamo na araw-arawin kanila or maraming beses kanilang kunan ng dugo kasi syempre gusto lang nila makasiguro eh. 'Di ba? Like, correct me if I'm wrong, pati nga siguro yung mga gloves nila, something like that, mga stricto sila, mga ganun-ganun ba? 'Di ba? Sobrang sila eh, sobrang sigurista. Which is okay lang naman maging sigurista, pero hindi aabot sa punto na pati sa inyo sobrang secured na sa inyo na parang kayo-kayo lang din yung nakakaalam, something like that. 'Di ba? Diyan nagdududa lalo yung mga tao eh, na parang grabe naman to. 'Di ba? Di lumalabas ng bansa to ah. Diyan lang tapos champion pa. So magdududa talaga sa inyo ang mga tao, especially from outside of your country. So yun lang naman. Kayo na masasabi nyo doon, comment down below.
Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Aangas Kanu TV, Pilipinoises. So like, comment, share, subscribe. Pilipinoises.